sharing an overview, bakit ba kailangan natin ng breakthrough? Amen? So yun po yung kailangan mag-sink in sa atin kasi ang dami po nating marireceive all throughout the day, pero dapat mauna mo nating ma-answer, why do I need a breakthrough? Bakit kailangan ko ba ng breakthrough sa buhay ko? I-define po muna natin. Ang pinakamalapit po na translation sa Tagalog ng word na breakthrough ay pambihirang tagumpay. Wow, grabe. Ibig sabihin, pambihira ka talaga. Sabi mo sa katabi mo, pambihira ka. Diba? Kaya ka nandito, hindi ito aksidente. Kaya gusto ng Lord na marinig mo ang mensahe about breakthrough dahil ang tingin sa'yo ng Lord, pambihira. Hindi ka ordinaryo. Diba? Ikaw ay pambihira. Sabi dito ay pambihirang tagumpay, malaking pagsulong at pagtatagumpay. Ito ay tumutukoy sa isang mahalagang discovery or discovery, solusyon sa matagal na problema. Sino po dito maraming problema? Hallelujah! O paglampas sa mga hadlang. Pastora, ako yan, diba? O sabi mo sa katabi mo, sabi mo sa sarili mo, thank you Lord. Nandito tayo. Alam niyo po nung binabasa ko yung definition ng breakthrough, sabi ko, Lord, grabe. Ibig sabihin, ito yung gusto mong mangyari ngayong araw na to. Malagpasan namin ang lahat ng mga hadlang, masolusyonan ang matatagal na mga problema, mapagtagumpayan ang anumang bumabalakid. Sino dito maraming bitbitin? Maliban sa anak. Okay? Ang dami mong bitbitin. Ang dami mong mga bagay na alam mong pumipigil sa'yo para magkaroon ka ng breakthrough. Sabi mo sa katabi mo, eto na. Diba? Alam ng Lord ang panalangin mo. Alam mo po, ang breakthrough sa buhay natin ay nagde-describe ng mga tagumpay, mga victories in our life. Let me ask you a question. When was the last time na nakaranas ka ng tagumpay sa iyong buhay? Yung talagang own mo, 'di ba? Na talagang ito super. Of course, everyday may mga victories naman po tayo. Pero ito yung isa sa mga pinakamatindi. Diba? Sige, bigyan ko kayo ng 10 seconds to answer. Kailan ba? When was the last time? Siguro ma-equate natin ng mga pinakamatindi nating mga naalalang victory natin. Ito yung mga graduation ng school, di ba? Whether elementary, kung high school or college yan. Malalaking mga breakthrough yan. Mga katagumpayanan na talagang matagal mong binuno. Yan promotion na napakatagal mong binuno. Tapos nakuha mo, naka-breakthrough na, promoted na. So, ibig sabihin, meron ka talaga mga ma-identify sa buhay mo na breakthrough points ng life mo. And kapatid, when was the last time? Pastora, medyo matagal na. Diba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Kaya nga tayo nandito. Diba? Kasi may gagawing kakaiba ang Lord sa buhay natin. Amen? Kadalasan, ang kagustuhan natin ng tagumpay or breakthrough sa buhay ay nagmumula sa mga transitions. Kung dati, pag may talk about transitions, ito po yung mga from point 1 to point B, parang ganito. Diba, kanina sabi ko, ang pinakamalaki mong tagumpay ay yung breakthrough mo sa graduation. Yan. O kaya trabaho, promotion, o kaya pag-aasawa. Yan. Isa yan sa mga malalaking breakthrough natin. And along the line with that, meron tayong tinatawag na transition. Diba? For example, ako po ay nag-asawa when I was 23, right? Just right after po college. Graduate ako sa FEU noon. Siguro mga 1.5 year lang po nag-asawa na ako. Di ko po natiis si Pastor Jun eh. Talaga pong nabighani. Right after college po, nag-asawa na ako. And college and married life is a transition. Malaki pong transition yan. Marami po akong mga bagay na hindi alam nung dalaga ako. Hindi ako marunong nagluto. Hanggang ngayon pa naman. Marunong naman, pero syempre iba yung merong galing, di ba? Hindi ko na kayo i-challenge sa galingan magluto. Yun po yung mga transition points ko. Like nag-aalaga ng bata. Bunso po ako sa pamilya. Nanghihiram lang po kami ng bata sa kapitbahay, pero wala po ako talagang inalagaan ng kapatid. So nung ako po yung nag-aalaga na, those are transitions in life. And doing that and journeying that moment in my life, I feel stuck up.
sabi ko, Lord, parang ang hirap mag-move forward kasi hindi mo nga alam eh. Ngayon mo lang napuntahan, ngayon mo lang na journey, ngayon mo lang nilalakaran. And yun yung time na mga transitions that you are waiting, that someday, Lord, mapagwawagian ko din to. Magkaka-breakthrough din ako. I want to tell you something. For example, finances. Sino dito, ang tagal na ng panahon, problema mo talaga yung pera na yan. Lalo na, hindi naman nagde-deflate, nag-i-inflate, diba? Sana kung nagde-deflate nag-i-inflation po talaga. Lord, kailan ba ako magbe-breakthrough? Kailangan mo muna transition para ma-receive mo yung breakthrough mo. Amen? And that transition, sometimes, hindi na natin pinagpapatuloy. Napapagod na tayo. Kakapagod na. Okay na to, diba? Basta araw-araw nakakaraos. Araw-araw okay na. Salamat, Lord. Diba? Yes, we are grateful to the victories that we are receiving, to the blessings that we are receiving from God. Pero ang sabi ng Bible, hindi lang tayo makakaraos. Tayo ay pagpapalain ng overflowing. So, Pastora, ano yung kulang? Breakthrough, kapatid! Yan ang kulang. Kaya hanggang ngayon, nandoon ka pa sa level ng, okay na yan, pwede na yan. Nasa transition pa din. Diba? Kung gusto mo nang ma-receive yung breakthrough mo, lakaran mo na. Diba? Ano nang gagawin natin doon sa mga paglakad natin, sa mga transitions na yan? Minsan pagka nga hindi natin naitawid yan ng maayos, magkakaroon yan ng maraming sayang sa buhay natin. For example, di ka nakaka-graduate ng college, tapos nakita mo yung mga kasabayan mo ngayon, ang gaganda na ng mga trabaho, napopromote na, palagi mong sasabihin, sayang, sayang, puro sayang. Diba? Situations like maaga kang nag-asawa, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, nakita mo yung mga kasabayan mo ngayon, kung di lang ako nag-asawa, sayang, sayang. Hindi ka na naka-move forward sa transition mo. Kaya hindi mo ma-receive yung breakthrough na kailangan mo. Ngayong hapon, kapatid, I tell you, yung mga bara na ginawa ng kaaway para hindi ka makapasok or hindi ka maka-move forward sa mga bara ng buhay mo, may gagawin ng Lord. Sabihin mo sa buhay mo, may gagawin ng Lord. At may ginagawa na ang Lord sa buhay natin. Ngunit eto din ang tanong, saan ba ka magta-transition, Pastora? Alam ko naman, matagal ko nang pinagpe-pray ang breakthrough na yan eh. Pero ano yung transition na kailangan kong i-overcome? Ano yung mga bagay na kailangan kong mapagtagumpayan? Sabi po sa 1 John 5:4-5, sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos. We have to identify that the transition that we are having right now are of this world. Sa sanlibutang ito. Yan yung kailangan nating lakaran sa sanlibutan that we need to overcome. Pero tapat ang Panginoon. Sabi niya, tayo ay mananagumpay. Ang mga nananagumpay daw ay sila yung merong pananampalataya. Alam nyo, ang ganda po ng mga topic natin this afternoon. And it would always boil down to our faith. Palagi tayong kakatukin with regards to our faith. Lahat po ng maririnig natin, it's a faith rising experience. Kaya kailangan buksan talaga natin ang ating mga sarili. Lord, kinakatok mo na ako, ang kailangan ko faith para mapagtagumpayan ang lahat. Sabi po sa 1 John 2:6, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, ang pagmamalaki sa buhay, na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. These are the things that we need to overcome. Ito yung mga bagay, the very, very specific, nasa linya ng transition natin para hindi tayo maka-breakthrough that God is addressing right now. Ano ba yung pagnanasa ng laman? Sexual immorality. We can also include dyan, galit, inggit, hindi mapaliwanag na pagsiselos. Ang mga babae pa naman, aminin mo na,
Minsan sa buhay mo, nagselos ka nang hindi mo alam kung bakit ka nagselos. Meron ba dito? Kumindat na lang. Wag na magtaas ng kamay. Ha? Lahat tayo, naging guilty tayo dyan. Kawalan ng pag-ibig sa kapwa, higit sa Diyos. Ito yung mga bagay na dapat mag-transition na tayo, kapatid. Dapat iwanan mo na yan. Amen! Hanggat hindi mo iniiwanan yung mga bagay na yan, hindi ka makaka-breakthrough. Inggit! Eto pa, nasa Ministry of Deliverance po tayo. Napakalaki ng word na unforgiveness sa atin. Yung hindi ka makapagpatawad. Diba? Alam mo, ang taong hindi makapagpatawad, pag nakanti yung area ng conflict na yun, naku, 10 years ago, 20 years ago, lumalabas lahat. Diba? Nagiging historian. Very, very clear. Hindi pa rin nagpapatawad. Kaya itong mga sinasabi ng Lord na nasa sanlibutan, kapatid, hindi natin to kailangan ipagwalang bahala. This is the life that God wants us to see. Na pwedeng hindi mo nilalakaran lahat ng mga nabanggit ko, pero meron kang nilalakaran doon sa mga nabanggit ko. Kapatid, sa araw na to, let's really have a decision. Lord, let me have our breakthrough. Isusuko talaga natin yan. Next, pagnanasa ng mata, paghahangad, pagkainggit, yan, sa anumang nakikita natin sa mata. Yan, sobrang Shopee, diba? Sobrang Lazada, diba? Wala nang natitira sa budget, hindi po masama. Ayan, kailangan natin yan. But if it's too much, too soon, then nagkakaroon po tayo ng problema. Meron nga akong isang nasabi, yung about healing the inner child. Naku, ang dami po niyang mga naririnig ko. Binili ko lang naman po kasi ito, kasi I'm healing my inner child. Sabi ko, wala namang problema. Wag mo nang sabihin healing your inner child kasi hindi mo naman talaga kayang i-heal ang sarili mo. Si Jesus Christ na ang makakagawa niyan. It may be a term coined for that, pero very specific po tayo that it is only Jesus Christ who heals. Kaya kahit anong self-gratification na bibilin ko to, I'm healing my inner. Sandali lang, kapatid, you can never heal your inner child because God is only the one who would heal. Ang gawin mo, isurrender mo lahat ng frustration mo nung bata ka sa Lord. Diba? Wala pong masama ibigay. Kasi may mga naririnig ako, bibigay ko lang po ito sa anak ko kasi ito po yung mga hindi ko na-receive nung bata ako. Pwede naman. Diba? Pero don't treat that as healing yourself. Kasi when you treat that as healing yourself, then you are depending on material things to be healed. Are you getting the point? Napaka-importante po ng mga terms na yan, na kung yan po ang lalakaran natin, we're not really heading towards our healing, and our healing is through Jesus Christ alone. We are gratifying ourselves. E di sabihin mo na lang, ginagratify ko po kasi yung cravings ko nung bata ka. O sige, once and for all, isang beses na lang ha. Huwag pa ulit-ulit. Di ba? O wala kang ganito nung bata ka. O ilahat ng symbolical nung wala ka nung bata ka. Eto na, etong bike na to. O, di inisa-isa mo na lahat, di ba? Package na. Lahat ng mga hindi ko naranasan nung bata ako, na gusto kong maranasan ng anak ko, eto na ang nagsisimbolize. Bisikleta, laruan, isang beses na lang. Lahat doon nakapaloob na. Di ba? And once and for all, you can now move forward. Hindi tayo na to hold back, hindi tayo walk back sa ating triumph or sa ating victory, but we are moving forward. Lastly po, about sanlibutan, pagmamalaki sa buhay, the pride of life. Wala po tayong kayang ipagmalaki. Ang ipagmamalaki lang natin ay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Salik po natin ang verse natin. Sabi po dito, sino po ba yung mga nananagumpay? Meron pong highlight yung verse. Sabi po sa 1 John 5:4-5, ang mga sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. The only thing that would overcome the only thing that we could reach our breakthrough is our faith in Jesus Christ. We need to activate
our faith in our Lord and Savior Jesus Christ to receive our breakthrough. Mabilis na lang po, ano ang acronym para matandaan natin yung ating breakthrough or yung ating pag-activate ng faith? Una, mag-focus ka kay Jesus Christ. If you want the transition to really be victorious, focus on the Lord. Alam niyo po, ang tagal ng transition, hindi yan overnight. Minsan kasi iniisip natin, magpe-pray tayo, Lord, i-overcome mo ako sa finances ko. Akala natin bukas overcome na, breakthrough na. Hindi, kapatid. Yung transition na gagawin mo, yun ang maglalagay sa'yo kung kakayanin mo bang itawid yung breakthrough mo. transition pa lang. Kinakapos na tayo. Bakit? Kasi kung saan tayo naka-focus. Sabi po sa Hebrews 12:2, ituon natin ang ating pangin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. It is really through our focus in Jesus Christ that our faith will be activated. Anong mga bagay, kapatid, ang nagpapa-out of focus sa'yo pagdating kay Lord? Diba? Social media, problema, pera, relationship. These are just few of the things that would make us out of focus. Diba? Minsan sabi natin, di naman po masama mag-Facebook. Di naman Actually, lahat naman po tayo. Pero kung yan, pag sa social media mo, nalilesen yung time mo with the Lord, then that is the problem. Bago ka mag-devotion, lumipas na ang buong maghapon, hindi ka na nakapag-devotion, nakapagbasa ng Bible, nakapag-pray, kaka-social media mo. That is the problem. Di mag-devotion ka na, mag-pray ka na, after mong gawin yan, di mag-Facebook ka buong maghapon. Diba? Wala problema. Nagawa mo na yung kailangan mong gawin sa Lord Amen. And I tell you, kapag inuna mo ang Lord, bibigay talaga ng wisdom sa iyo ang Lord. Baka habang nag-FB ka, ang dami mo nang sinesara ng gospel. Praise the Lord. Diba? Hindi ka lang scroll ng scroll. Inuna mo ang Lord So all throughout the day, binigyan ka ng wisdom ng Lord. Alam mo, parang gusto kong i-kontakin si ganito. Parang gusto kong hingin ng prayer request niya. Nararamdaman niyo yon? Ako po nararanasan ko yun. Yung pagkainuna mo ang Lord at the whole day, parang ang puso mo, kamusta na kaya si ganito? Ano kayang nangyayari sa kanya? Pwede ko ba siyang makontak? Video call? Ano ba? Because you believe God, the one who orchestrated your day. Because si Lord ang inuna natin. Amen ba? Amen. Gamitin natin ang lahat ng ating resources. Focus muna kay Lord. Sabihin natin sa katabi natin, focus kay Lord. Number 2, ano po ito? Acronym to. Faith. Nasa letter A na tayo. Ayan. Alamin ang kanyang kalooban. Alamin natin yung kalooban ng Lord. Alam niyo po, madalas inaalam natin kung ano yung kalooban ng ibang tao. Tama? Ano ba to? Ano ba? Nagagalit ba siya sa akin? Ano bang gusto niyang gawin sa ano ba? Parang we are so conscious of what other people feel. Pero we are less conscious about what God would feel. Ano bang kalooban ng Lord sa akin? Diba? Kalooban ba ng Lord na mag-away kaming mag-asawa ngayong araw na to? Diba? So, ngayon doon pa lang matasabi, kalooban ba ng Lord na awayin ko ang asawa ko? Mukhang hindi. Hindi talaga. Hindi mukhang hindi talaga. Diba? Paano, pastora, kapag ka makulit? Hindi talaga. Diba? Yun ang masasabi ko. Hindi ko kaya sabihin awayin ninyo. Kasi sabi ng Word of God, hindi talaga. No, let us allow ourselves to ask the Lord, Lord, ano ba kalooban mo? Diba? Lord, may pera ako ngayon. May extra ako. May lumapit sa akin, kapatid. Nangihingi ng tulong. Lord, anong kalooban mo? Are you getting that? Kailangan malaman natin yung kalooban ng Lord para yung bawat galaw natin ay merong pagtataas ng pangalan niya. Sabi po sa Ephesians 5:17, huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya po tayo maraming nagagawang hindi magagandang desisyon at the end of the day kasi inuna natin kung ano yung gusto natin. Hindi tayo nag-ask sa Lord. Eto clear na usapan na bawal na po nating awayin ang ating mga asawa. Kahit ano pong mangyari.
Parang ayaw niyong makiisa sa akin. Alam niyo po, dumating din po ako sa era ng ganyan. Actually, ang era ko noon dati, kung kailan linggo, ewan ko ba naman, 'di ba? Kung kailan linggo, doon umiinit ang ulo mo, 'di ba? Kasama na mga bata, 'di ba? Kaya binarningan ko na yung mga anak ko eh. Sabi ko, pagka linggo, focus na tayo sa Lord. Wala nang wag niyo na akong pagpaplantsahin. Alala niyo yung preaching ko last time? Huwag niyo na akong pagpaplantsahin, anak, pag linggo. Pagplantsahin niyo na ako ng Sabado ng gabi. Paplantsahin ko lahat. Pero walang pupunta sa akin na magpapaplansya ng Sunday ng umaga. Diba? Kasi sabi ko, marami na tayong gagawin. It would alter the time that I have to prepare para mag-service. So, kinausap ko na sila. Ngayon po, sila na nagpaplantsa. Praise the Lord. Sila na kumikilos, di ba? Bakit nga naman pagkalinggo, ang tingin ko sa hugasin, talaga namang gigil na gigil ako. Di ba? Pagka yung kumain ng gabi, di ba, Sabado ng gabi, pagdating ng umaga ng linggo, wala naman naghuhugas ng pinggan eh. Ikaw ang maghuhugas. Pag nakita ko yung lababo, grabe, umuusap na ako. Diba? Ngayon, buti na lang nandiyan po yung tatay ko. Hindi, nung time po na yon, I said, kinuman ko talaga yung mga yung mga pinggan. Sabi ko, in Jesus' name, huwag kayong mangusap. Huwag niyo akong kausapin kasi nagagalit. Ano ba naman yun? Magpe-prepare na ako sa church. Yun na nga, magpe-prepare ka sa church. Yung puso mo, hindi mo ma-prepare. Things like those are small things. Pero pag di natin alam ang kalooban ng Panginoon, madali tayong akihin ng enemy. Next, letter I. Isabuhay ang kanyang salita. Joshua 1:8. Huwag kayong kaligtaan basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyong araw-araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. You cannot give what you do not have. Kung di ka nagbabasa ng Panginoon, kung di ka nagbabasa ng Word of God, ano ipapamuhay mo? 'Di ba? Yung sinabi ng kapitbahay niyo. And most of the time, ganun po ang nagiging basis ng everyday living natin. Kung ano yung napasa natin sa Facebook. Actually, sa Facebook nga, pagka meron kang nakitang magandang posting, sinishare mo. 'Di ba? It's normal to us. Sinishare natin. It has a part of our routine for that day. Or nagiging part siya ng mindset natin. And it changes us. How about the Word of God? Dapat po ang Word of God ang talagang nagbibigay sa atin ng tamang pag-iisip at tamang way of how we do life. Amen. Let's continue. Letter T. Na lang. Second to the last. Tapat tayo na maglingkod. Serving God is a part of our maturity. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon na umupo lang sa simbahan, makinig ng mensahe, 45 to an hour, and then afterwards, uuwi tayo. The second time po, bumuulit tayo ng Sunday. There is joy in serving the Lord, mga kapatid. Merong kagalakan na nirigalo ang Panginoon doon sa mga naglilingkod sa Kanya. And you are missing a big part pag hindi mo nare-receive yung joy na yun. Amen. Kaya tayo ay maglingkod sa Panginoon. Sabi nga niyan, 1 Corinthians 15:58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at wag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapala para sa Kanya. Kapatid, ang pag-attend ng Bible study or covenant group is part of our service towards God. Huwag mong isipin na pag uma-attend ka ng covenant group, pag nakikinig ka ng Sunday service, pag ma-attend ka ng Bible study, ikaw lang ang naaapektuhan. No. God is preparing your life to become a blessing to others. Anong ikakarga sa'yo ng Lord? Na gusto mong tumulong sa ibang tao, hindi ka nga makargahan ng Panginoon. Nakukuha niyo yung point? Diba? Ako po, maybe 10 years ago, I was really praying, Lord, tulungan mo ako maging blessing. May mga kapatid akong nagsisilbi sa'yo. Hindi ko makain, kinakapos sa pamasahe. I want to give. Gusto ko silang tulungan kasi ako po'y naranasan ko din po kasi yun. May mga times na hindi sapat yung pamasahe mo and nakikita mo na
Gusto mong tumulong din sa iba, pero paano ka tutulong? Ikaw kapos din. So I really started to pray. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng ability to produce wealth. Hindi para pang Shopee lang. Hindi para pang excess lang. Kundi para tulungan yung mga tao na makapakita ko sa kanila na ang paglilingkod sa Panginoon ay kasiyahan. Pwede ka ba maglingkod sa Lord nang wala kang pamasahe? Pwede naman. Kaya lang mas masaya kapag meron. Amen. Tayo, gagamitin tayo ng Lord sa mga areas na ganyan. Yan ay part na po ng ating paglilingkod sa Kanya. Meron kang ka-covenant group, ka-Bible study, meron problema, at ang sinabi mo lang, mag-pray tayo. Kapatid, it's part of serving God. Amen. Huwag nating ibaliwala yung mga sitwasyon na gayon. Tinatawag na tayong maglingkod ng Panginoon. Amen. Amen. Last po, letter H. Huwag bibitaw sa pangako. Sabi ko nga po last Sunday, there are so many promises in God's Word. Amen. Kapatid, anong pinanghahawakan mo? Sa dami ng mga pangako ng Panginoon, nasan ka? Anong memorize mong verse? Kailangan ba i-memorize, Pastora? Siyempre naman. Na-experience mo na ba na nag-FB ka? Meron kang nabasang isang napakagandang quote? Tapos talagang tumama sa'yo. Every time na magkakaroon ka ng problema, lumalabas yung quote. Ay, sabi dun sa napanood ko, sabi dun sa nabasa ko, ba't hindi natin gamitin? Sabi ng Word of God. Tapos sabay bato ng verse, di triple dead. Dual dead. Diba? Alam natin, double dead. Yan. Double kill. Double kill, double dead. No? Double kill ka ngayon, kapatid. Diba? Napagtagumpayan mo na yung sarili mo, nakapag-speak ka ba in the spiritual realm? Totoo makakapag-breakthrough ka sa ginagawa ng Lord. Okay, lastly po, as we summarize how to activate our faith, una po, focus lang kay Jesus. Let us know His will. Alamin natin yung kalooban ng Panginoon. Isabuhay natin ang Kanyang salita. Dapat tayong maglingkod at huwag tayong bibitaw sa pangako ng ating Panginoon. Lastly, meron pong isang door dyan. Alam niyo po, every door is a symbolical to an entry. Papasok po tayo. Lahat ng mga pintuan for entry and for exit. And today is a door of opportunity. Not to exit, but to enter into something great sa buhay ng nire-ready po sa atin ng Panginoon. Transition is very, very important to receive our victory. But this time, as we have our transition, let us activate our faith first. Hallelujah. Sige po, let's all go.